Oh, eto yung sunod. Mga kababayan, ako patay kanina. Ito na yung sunod mga kababayan. Dito pa rin tayo kay Sara Duterte. Mga kababayan, alam nyo ba, pabubuksan na. Naku po. Pabubuksan ng Kongreso, mga kababayan, ang mga bank account ni Sara Duterte at ng kanyang asawang si Mans Carpio. At 25 ang mga testigo kabilang si Trillanes at si Madriaga. Patay nako mga kababayan, medyo mabigat-bigat ito. Ewan ko lang kung si Sara magpapakita pa. Ewan ko lang kung si Sara mag-ano pa. Eto mga kababayan, ako po giahak na. Patay ka diha. Ito. Mga kababayan, saan na ba yun? Ewan ko lang mga kababayan kung magpapakita pa si Sara. Kahit ng negosyante. Ito mga kababayan. Panis ka dito, Sara Duterte. Ewan ko lang mga kababayan kung si Sara ay makakalusot pa. 25 katestigo, mga kababayan. Patay ka din na. 25 katestigo, mga kababayan, ang inahanda ng Kongreso para kay Sara Duterte. Hala ka, Diyos mio Marimar. Saan na ba yun? Hanapin natin mga kababayan. Kasi medyo mabigat-bigat ito mga kababayan. 25 katestigo ba naman? Hala ka. Kabilang na si Madriaga, kabilang na si Trillanes, mga kababayan. Ito. Punta tayo dito Nako po, mga kababayan. Sana ba yun? Sara Duterte. 25 testigo. Ayan, kay Sara Duterte. Na, eto na nga, mga kababayan. Pakinggan nyo. Rosalie, ano-anong articles of impeachment ang may pinakamaraming posibleng testigo laban kay Vice President Sara Duterte? Ella, nasa 25 testigo ang planong ipresentahan ng House Prosecution Panel sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Pinakamaraming testigo ang ipepresenta ng House Prosecution Team sa articles of impeachment laban kay VP Duterte na maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at panunugol. Kabilang din sa 25 testigo ang self-confessed bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga at si dating Senator Antonio Trillanes IV. Nako. Well, for purposes of our submission during the pre-trial conference, yes, we have. And as to the number of witnesses which we intend to present during the trial, it is an average of 25 witnesses. No? But that is for the 4 articles already. Patay, Sara. 25 Wala namang bilang na ibinigay kung ilan ang hostile witnesses na kinukonsiderang iharap sa paglilitis, pero ito ay ang mga opisyal na nagkaroon ng ugnayan sa tanggapan ni VP Duterte. Nako, yung mga witnesses, mga kababayan, ay yung mga dating staff ni Sara. Tapos yung nasa bangko, yung nasa AMLAC, si Trillanes, si Madriaga. Nako, patay ka dito mga kababayan, paano ito lusutan ni Sara, no? Sabi ko nga sa inyo, kaya ba ayaw magpapakita? Kaya nga ba nawala ngayon at hindi man lang nagpaparamdam? Kasi nga, mga kababayan, kabadong-kabado na si Lustay. Biruin nyo yan, 25 testigo versus BP Sara, planong ipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis sa Senado. Naku, patay ka diya. Tago na, Sara, tago. Well, I cannot tell yet the exact number, but the least I can say is these are officials of DepEd and OVP who are aligned to the position of the... Sabi ni Mintik Latcheka, kailan daw buksan ang bank account? Wait lang po, pagkatapos nito. Vice President.
Bilang bahagi naman ng mga paghahanda, nagsasagawa na ang House prosecutors ng mock trial at workshop sa presentation of evidence. Nako. Samantala, para naman makatutok sa pagiging lead prosecutor, si Batangas 2nd District Representative Luis Ro nagkaroon ng kaunting adjustment sa House Prosecution Panel. Pangungunahan na ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores ang pagpresenta ng Mga kababayan, gusto ko lang i-clarify ha. Ang sabi kasi sa Senado, 16 ang pipirma para makonvict si Sara. 13, siyam ang pipirma para hindi makonvict si Sara. Pero mga kababayan, hindi man si Sara makonvict kung hindi aabot ng 16, makukulong pa rin siya. Bakit? Kasi po mga kababayan, napakadami po niyang kaso. Kung lumusot man siya sa Senado, hindi siya makonvict, makukulong pa rin siya. Halos lahat ng kaso ni Sara, mga kababayan, puro po non-billable. Sa madaling salita, walang piyansa. Hindi po makakalaya si Sara, hindi po siya makakatakbong presidente. Ito ha, gusto ko lang i-clarify. Kasi, ganito kasi ang sabi ni Professor Den Santa Maria. Professor Santa Maria ng DEN ng UP. Sabi niya, paano daw makonvict si Sara sa impeachment sa Senado kung hindi naman aabot ng 16 yung pipirma para ma-convict siya. Ngayon, hindi rin aabot ng 9 ang pipirma para hindi siya ma-convict. Pero ang problema mga kababayan, lulusot nga siya, hindi siya ma-convict. So, kung hindi ma-convict si Sara, manalo siya sa Senado dyan sa trial niya sa impeachment, ang sabihin ng mga DDS, yes, nakalusot, makakatakbo siyang presidente sa 2028. Nagkakamali po kayo. Kasi kung manalo man siya dyan sa Senate, ang sa Senate kasi trial lang yan. Hindi yan korte. Ulitin ko ha, ang Senado, trial lang yan. Kahit sabihin mong hindi siya na-convict kasi hindi umabot ng 16 ang pirma, pero kung ang ebidensya naman niya doon ay napakabigat, makukulong pa rin siya. Diba? Ganun yun. Huwag po kayong mag-alala, mga kababayan, kung hindi aabot na 16 ang pirma para ma-impeach or ma-convict si Sara. Huwag kayong mag-alala. Bakit? Kasi hindi man aabot 16 ang pirma para makonvict siya or matanggal bilang Vice President, makukulong pa rin siya. Kasi bakit? Si Amy na mismo nagsabi, tad-tad ng kaso si Sara. Tandaan ninyo, hindi naman yan itinrial sa Senado para ikulong siya. Hindi po. Nakatrial po siya sa Senado para malaman ng sambayan ng Pilipino kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Ngayon, kung ang mga senador ay hindi aabot 16 na pipirma para matanggal siya bilang Vice President, makukulong po siya sa sobrang bigat ng kanyang mga reklamo laban sa kanya. Gets nyo ba mga kababayan? Paki-comment ng yes or no. Ang Senado, ang trial ni Sara, hindi po korte ang Senado na declared sila na si Sara, sige, ipakulong nyo na o ganyan yan. Hindi po. Ang tanging power lang ng Senate, kung umabot ng 16 ang pirma, matanggal siya bilang Vice President. So kung matanggal si Sara bilang Vice President, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno as long as bigyan siya ng pardon or amnesty sa mga susunod na maging presidente at malinis ang kanyang pangalan, na which is katulad kay Erap. Kung naalala nyo kay Erap, natanggal si Erap pero hindi nakulong. Natanggal lang siya. Pero hindi siya nakulong kasi hindi pa gumagalaw ang kaso. Kalaunan nakulong siya, kaya ngayon nung naging presidente si Digong, binigyan siya ng pardon, nakatakbo siyang mayor. Pero kung hindi siya binigyan ng pardon ni Digong, hindi po si Erap makalaya, hindi rin malinis ang pangalan ni Erap. Ganon ang mangyari kay Sara. Kung hindi man siya ma-impeach or ma-convict, pero makukulong pa rin siya. Bakit? Napakabigat po ng kaso niya. Mga kababayan, napakadami po. Napaka-imposibleng lulusutan po niya yan. Ito po yan ha, mga kababayan. Pakinggan niyo po itong sabi ni Amy. Pakinggan niyo ha, mga kababayan. Marami
daming kaso nakapila Mm. kay VP Sara, no? Mm. Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan Mm. kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Ang katotohanan, Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung makalusot man siya dyan sa impeachment at hindi umabot ng 16 ang pirma para matanggal siya ang pagka-vice president, kahit hindi man siya matanggal, nakakalusot siya dyan, makukulong pa rin siya. Bakit? Napakadami po niyang kaso. Kadalasan sa kaso niya, non-billable. Walang piyansa. Makukulong si Sara. Kaya nga ang sabi ni Amy, malayo lang ang 2027, makukulong si BP Sara. Dahil napakadaming kaso. Oh, katulad nito, bank account ni Sara. Travel with peace of mind with our bubuksan. service. Your next holiday trip starts with trip.com. Wait lang nga, mga kababayan, may ads lang. Katulad nito, bank account ni Sara. Ayan. Pabubuksan ng House Prosecution Panel ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio sa impeachment trial kaugnay ng pagtalakay ng kanilang hindi umano maipaliwanag na yaman. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ayan. Para maungkat ang umano'y di na ipapaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, ipapasabpina ng House Prosecution Panel ang bank accounts ng vice at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Meron po kami listahan ng mga bangko at account numbers po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanyang pong asawa. More than 5 yung pong banks that we had identified. So, we will probably do a sampling of the bank accounts. We don't need to subpoena all of it. Kabilang din sa 25 testigong posibleng iharap ng prosecution ang mga opisyal ng mga bangkong yan. Bukod pa sa ilang opisyal ng Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council. More than 5 witnesses po. Yung pong may isasalang for on-screen lang. The bank officials, na mayroon pong personal knowledge dun po sa mga bank accounts ng mga asawang Duterte family. We have to see also the progress of the trial, no? Kung kailangan pa ba o hindi na. Pinag-aaralan din kung ipatatawag pa ang mga opisyal ng Civil Service Commission at Department of Budget and Management na nakakaalam ng sahod sa mga posisyon ni Duterte bilang vice at noong mayor pa lang at vice mayor. Naku. Ayon kay House Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervy Luistro, kasama sa 25 witnesses, si dating Senator Antonio Trillanes IV at ang nagpakilalang dating aide at umunoy bankman ng vice na si Ramil Madriaga. Patay! Kaugnay ng confidential funds ang pagharap ni Madriaga. Sa articles para sa unexplained wealth at confidential funds, may pinakamaraming testigo. Naku. Kabilang sa ipatatawag ang ilang itinuturing na hostile witnesses dahil inaasahang kaalyado ng bise. Yung mga taong involved sa utilization ng confidential funds as well as in the distribution of the alleged payola envelopes. These are officials of DepEd and OVP who are aligned to the position of the respondent Vice President. Nagbago rin ang lead prosecutor sa ilang articles matapos bitawan ni Luistro ang pagiging lead para sa article sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Naku. Nag-workshop na ang prosecutors bukod sa mock trials. Iginiit din nilang dapat ay pisikal na nasa paglilitis ang mga senator, judge
imbis na mag-teleconference lang. Na They hindi need to see the demeanor of all this. hindi pumapayag mga kababayan ang Kongreso sa panawagan ni Marcoleta na mag-video call na lang si Bato at yung mga nakukulong para makaboto kay Sara. Yan na, hindi papayag. So, wala talagang mangyayari mga kababayan. Witnesses for them to decide whether the witnesses are telling the truth or otherwise. They should be present during the casting of vote because that is a constitutional duty to the sovereign Filipino people. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayan, sabi ko sa inyo mga kababayan. So, walang mangyayari. Mga kababayan. Nako. Ala ka, Diyos ko, mga kababayan.